Pamilya ba ang turing mo kay Bantay? Man's best friend ang turing natin sa mga aso dahil sa katapatan nila sa tao. Gagawin nila ang lahat upang mapasaya at paprotektahan tayo. Kung kaya't dapat din natin silang alagaan at protektahan sa iba't ibang sakit tulad na lamang ng rabies. Ang rabies ay isang sakit na dulot ng isang virus na maaaring makaapekto sa mga mamal na hayop. Ito ay karaniwang naipapasa sa laway. Sa konteksto ni Bantay, ito ay maaaring maipasa sa kanilang kagat o kalmot. Kung hindi agad maagapan, ang virus na ito ay nagdudulot ng pagkabahala, pagkabalisa, at pagkaulol habang kumakalat sa katawan. Kung ikaw ay nakagat ng aso, lalo na ng asong gala o ng kahit anong hayop na hindi mo kilala ang may-ari, agad na hugasan ng sugat gamit ang tubig at sabon nang hindi bababa sa 10 minuto. At dumiretso sa health center o sa ospital upang kumuha ng post-exposure prophylaxis. Ang post-exposure prophylaxis ay ang pagkuha ng bakuna kontra rabies pagkatapos ma-expose sa isang posibleng source nito. Ito ay karaniwang 4 na dose at kailangang kunin ayon sa isang schedule. Pagkatapos makumpleto ito, ligtas ka na mula sa maaaring epekto ng rabies. Kung sa tingin mo naman ay bakunado ang aso o hayop na kumagat sa'yo, maiging pumunta pa rin sa ospital at kumuha naman ng pre-exposure prophylaxis o bakunang kinukuha bago ma-expose sa rabies. Ito ay para na rin sa ating proteksyon dahil endemic o talamak ang rabies sa Pilipinas. Taon-taon, 200 hanggang 300 katao ang namamatay dahil sa rabies. Kung kaya't suportahan natin ang programa ng gobyerno kontra rabies at bakunahan ang ating mga alagang hayop. Para na rin ito sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ni Bantay. Ayan, isang malusog at ligtas na araw mga kababayang Marinduqueño. Muli kaming nagbabalik upang sumasahim papawid para magbigay ng mga napapanahong balitang pangkalusugan sa ating mga kababayan. Ayan, welcome pong muli sa ating TOH Mimaropa Hour, bida sa kwentuhang pangkalusugan. Ako po ang inyong lingkod, Jewel May Lim, mula sa Health Education and Promotion Unit ng Provincial DOH Marinduque, ang inyong bidang kasangga sa tamang impormasyon tungo sa kaalamang pangkalusugan. Buwan na ng Nobyembre mga kababayan, napakabilis talaga ng panahon. Nung nakaraan lamang ay kakasimula lamang ng bare months, pero ngayon ay isang buwan na lang ay magde-December na. Naihanda at napagplanuhan nyo na ba ang mga gagawin this upcoming holidays? Ayan mga kabayan, may mga handa na ba kayong balak lutuin sa inyong Noche Buena? Let's celebrate a safe and healthy Christmas at abangan ang iba't ibang holiday healthy tips at surprises na handog namin para sa inyo. Kaya naman magdiwang ng kompleto at ligtas this Christmas para sa isang healthy Pilipinas. Tara at ako'y inyong samahan at pakinggan sa ating TOH Mimaropa Hour, bida sa kwentuhang pangkalusugan. Ayan mga kabayan, dahil sa papalit-palit na panahon na sinasabayan pa ng dagsa ng mga tao sa pampublikong lugar at sa tuluyang pagluwag ng COVID-19 restrictions, inaasahan ang pagsulpot ng iba't ibang sakit katulad ng influenza-like illness. Ayan, ano nga ba ang tinatawag nating ILI o yung influenza-like illness? Ito mga kabayan yung nakakahawang sakit na sanhi ng iba't ibang virus o bakterya na nagdudulot ng infection sa ilong, lalamunan o kaya naman ay sa ating mga baga. Ayan, ayon sa World Health Organization, ito ay isang impeksyon na may kasamang lagnat na hindi bababa sa 38 degrees Celsius at ubo na nagsimula sa loob ng 10 araw. Ayan, ano nga ba ang mga
sintomas ng sakit na ito. Ayan, maaari ring makaramdam ng mga sumusunod kagaya ng pamamaga ng lalamunan, sipon, pananakit ng ulo, panginginig, pananakit ng katawan, panghihina, maaari ding magkaroon ng pagsusuka at pagtatae. Para naman sa mga nagtatanong kung paano nga ba naipapasa ang influenza-like illness, ayan mga kabayan, ito ay naipapasa sa pamamagitan ng droplets na galing sa ubo o bahing ng taong mayroong sakit. Ayan, maari din itong maipasa sa pamamagitan ng paghawak sa mga gamit na kontaminado at maihawak ito sa bibig, ilong at mata. Lubos na nakakahawa ang taong may sakit sa una hanggang 4 na araw kahit walang sintomas. Ano nga ba ang mga dapat gawin kung ikaw ay nakakaranas ng sintomas? Una mga kabayan, manatili sa bahay at umiwas sa pakikipagsalamuha sa ibang tao. Umiwas din sa mga taong nabibilang sa tinatawag nating high risk tulad ng mga may edad na 65 years old pataas. Mga taong may ibang sakit kagaya na diabetes, asthma o sakit sa puso. Ayan, umiwas din muna sa mga buntis at mga batang 4 na taon pababa. Uminom din ng gamot sa lagnat tulad ng paracetamol at siguraduhing may sapat na pahinga. Uminom din ng tubig at kumain ng masustansyang pagkain. At syempre, mahalagang uminom ng inyong mga vitamins, lalo na ang vitamin C mga kabayan. At agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility o ang inyong rural health unit kapag hirap na sa paghinga at may lagnat na higit sa 40 degrees Celsius. Paano nga ba natin ito maiiwasan? Una, siguraduhin na kompleto ang mga bakuna ng buong pamilya. Iwasan din ang masisikip at mataong lugar. Panatilihin ang pagsuot ng face mask sa loob at sa labas. Takpan din ang bibig at ilong kapag uubo o babahing. At siguraduhin din ang magandang airflow at ventilasyon. At panghuli mga kabayan, ugaliin ang paghuhugas ng mga kamay at gumamit ng alcohol-based hand sanitizer. Mag-ingat, kumain ng masustansya, mag-ehersisyo para sa isang healthy Pilipinas. Ayan mga kabayan, sa pagtaas ng kaso ng acute gastroenteritis, nais paalalahanan ang lahat na ugaliin at alamin na dapat ay mayroong malinis na pagkain at tubig upang maiwasan pang lumala ang mga kasong naitala. Ayan, ano nga ba ang acute gastroenteritis mga kabayan? Ayan, ang sakit na ito ay isang medikal na kondisyon na may pamamaga ng tiyan at mga bituka. Nakakaapekto ito sa mga tao sa lahat ng edad mga kabayan. Ngunit madalas ito sa maliliit na bata, edad 5 years old pababa. Ayan, ito ay sanhi ng maduduming pagkain, inumin at kapaligiran. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae at kasama rin ang pananakit ng tiyan. At paano nga ba natin ito maiiwasan? Una mga kabayan, siguraduhing malinis ang inuming tubig. Kung hindi ito matiyak, ay maaaring pakuluan ang tubig sa loob ng
3 hanggang 5 minuto bago inumin. Ayan, 3 to 5 minutes bago inumin mga kabayan. Ikalawa, panatilihing malinis ang lagayan ng ating inumin at mga pagkain. Ayan, dapat ding hugasan at ihanda ng maayos ang ating mga pagkain. And of course, ang pinaka-importante ay laging maghugas ng kamay at panatilihing malinis ang ating kapaligiran. At paano nga ba natin maaagapan ang sakit na ito? Ayan mga kabayan, agapang palitan ang nawalang likido sa katawan sa pamamagitan ng tinatawag nating Orisol o yung oral rehydration solution. Maari ding gawin ang pag-inom ng 1 kutsarita ng asin, 4 na kutsarita ng asukal na hinahalo sa 1 litro ng tubig. At kung nagpapatuloy ang pagtatae at pagsusuka, agad kumonsulta sa isang doktor o kaya naman ay pumunta agad sa ospital. Pakuluan ng tubig sa loob ng 2 to 3 minutes at hayaang lumamig ang tubig bago inumin. At sa mga nagtatanong kung ano nga ba ang gamot para sa sakit na ito, ayan, ang tamang solusyon lamang mga kabayan ay rehydrate. Gumamit ng oral rehydration solution o kagaya nga ng sinabi ko kanina, kung wala kayong Orisol sa inyong bahay ay maaari kayong gumawa ng isang homemade version. Yan, ihalo lamang ang 1 litro ng tubig at 4 hanggang 5 kutsarita ng asukal at kalhating kutsarita ng asin upang mapalitan ang mga likidong nawala sa ating katawan. Para naman sa pag-iwas at kontrol, ayan mga kabayan, hugasan ng malinis na tubig ang mga prutas at gulay bago kainin o lutuin. Maghugas din ng kamay bago kumain. At kumain lamang ng mga pagkaing mahusay na niluto at maayos na naihanda. Takpan upang maiwasan ang mga insekto at iba pang mga peste. At iwasan din ang mga pagkain na bibili sa kalye. Ayan, gumamit din ng palikuran kapag tumatae at hugasan ang iyong mga kamay pagkatapos. At syempre, uminom lamang ng tubig mula sa mga ligtas na mapagkukunan. At kung hindi sigurado, pakuluan ng tubig sa loob ng 3 minutes o kaya naman ay tubig na mayroong chlorine. Ayan, paano nga ba ang tamang paghuhugas ng kamay mga kabayan? Una, basain ang mga kamay ng tubig at lagyan ng sabon. Ayan, magsabon mga kabayan, kuskusin ang mga kamay, palad sa palad at pagitan ng mga daliri. Kuskusin ang likod ng isang kamay gamit ang palad ng iyong kabilang kamay. Kuskusin ang mga daliri ng bawat kamay sa magkabilang palad at kuskusin ang bawat hinlalaki na nakakahawak sa magkabilang kamay. Ayan, at panghuli, kuskusin ang magkabilang palad gamit ang mga daliri, pagkatapos ay banlawan ng maigi gamit ang malinis na tubig. Inumin at pagkain na ligtas, tayo ang lunas para sa isang #HealthyPilipinas. Ayan, at sa dumaraming kaso ng flu-like illnesses mga kabayan, manatiling protektado sa tulong ng bakuna o flu shots para maiwasan magkasakit at maranasan ang mga sintomas nito. Alamin ang mahalagang impormasyon tungkol sa flu shots at magpabakuna na sa inyong health center o sa inyong rural health unit. Ayan, ano nga ba ang influenza? Ang influenza o flu ay impeksyon dala ng influenza virus. Maaari itong makahawa kapag nakalanghap ng respiratory droplet na may virus galing sa pag-ubo, pagbahing, o kaya naman ay galing sa talsik ng laway o iba pa. Pagdating naman sa mga sintomas, madalas na sintomas ng flu ay ang mga sumusunod. Una dyan mga kabayan ay ang lagnat, sakit ng ulo, sakit sa kalamnan at kasukasuan. Kasama din sa mga sintomas yung panginginig, baradong ilong, pagsusuka, sakit sa lalamunan, maaari ding magkaroon ng ubo
at panghihina ng katawan. Ano naman yung tinatawag nating influenza vaccine? Ayan mga kabayan, ang influenza vaccine o yung tinatawag nating flu shots ay nagbibigay proteksyon laban sa impeksyon na dulot ng influenza. Mabilis na mag-mutate ang virus. Kapag nag-iba na ang orihinal na influenza virus, maaring hindi na epektibo ang lumang bakuna laban sa bagong strains. Dahil dito, taon-taon dapat ina-update ng eksperto ang influenza vaccines. Ayan, sino nga ba ang pwedeng bakunahan nitong sinasabi nating flu vaccine? Ayan mga kabayan, kahit sino ay maaaring mahawa ng influenza. Pwede kang magpabakuna kung ikaw ay 10 years old na pataas. At ang mga sumusunod ay inirerekomendang magpabakuna ng influenza vaccine. Ayan ang ating mga lolo at lola o mga 60 years old pataas. Ang ating mga healthcare workers, kasama din sa listahan ang mga buntis. Mga 18 years old pataas na may comorbidities at mga taong militar. Ayan mga kabayan, libre ang bakuna para sa mga edad 60 years old pataas na kabilang sa National Household Targeting System o yung NHTS o nakatira sa DSWD Accredited Residential Care Facilities. Ayan, saan nga ba pwedeng magpabakuna nitong flu vaccine natin mga kabayan? Makipag-ugnayan lamang sa inyong LGU o sa inyong Rural Health Unit. Kaya naman magpabakuna kontra flu para sa isang healthy Marinduque at sa isang healthy Pilipinas. Ayan, at ngayong buwan ng Nobyembre ay sineselebrate din natin ang Lung Cancer Awareness Month. Kaya naman samahan niyo ako at pag-usapan natin ang lung cancer. Mga kabayan, ano nga ba ang lung cancer? Ang cancer ay isang sakit kung saan hindi napipigilan ang paglaki at pagdami ng masasamang bukol sa baga sa ating katawan. Kapag ang cancer ay nagmula sa baga, ito ay tinatawag na lung cancer. Iba-iba ang mga sintomas nito depende sa tao at sa uri ng cancer. Ngunit ang ilan sa mga karaniwang sintomas ay ubo na hindi nawawala. Kasama din dyan ang sakit sa dibdib, hirap sa paghinga o kaya na may pag-ubo na may kasamang dugo, lubos na pagkapagod at pagbaba ng timbang na hindi malaman ang dahilan. Ayan, paano nga ba nakukuha itong sakit na lung cancer mga kabayan? Maaari itong makuha mula sa unang-una dyan ay ang paninigarilyo. Ikalawa ay paglanghap ng usok mula sa ibang taong naninigarilyo. At pangatlo ay yung family history ng lung cancer. Para sa mga nagtatanong kung paano nga ba nagagamot ang sakit na ito, ayan mga kabayan, iba-iba ang paraan ng paggamot nito. Depende sa uri ng cancer at sa stage nito. Pero ang ilang uri ng paggamot ay kasama ang surgery o yung pagtanggal ng cancer tissue. Ikalawa mga kabayan, yung tinatawag nating chemotherapy o yung targeted therapy. Paggamit ng gamot upang paliitin, patayin o pigilan ang pagdami ng mga cancer cells. At pangatlo yung radiation therapy o yung paggamit ng high energy rays upang patayin ang cancer cells. Ayan, iwasan ang lung cancer mga kabayan. Protektahan ang sarili mula sa mga delikadong carcinogens galing sa hangin. Magsuot lagi ng face mask, protektahan ang sarili mula sa duming galing sa hangin. Huwag manigarilyo o tumigil na kung ikaw ay naninigarilyo. Kung kailangan ng suporta sa pagtigil, maaring tumawag sa ating DOH Quit Line. Just dial 1558. Iwasan din ang second-hand smoke o ang paglanghap ng usok galing sa sigarilyo mula sa iba. Pasiglahin ang iyong baga sa natural na paraan.
Mag-exercise sa bahay at palakasin ang kapasidad ng iyong baga. Paninigarilyo at second-hand smoke ang mga nangungunang sanhi ng lung disease. Kaya naman itigil na ang bisyo at ilayo ang iba sa sakit at perwisyo. Kumonsulta sa iyong primary care provider para sa karagdagang kalusugang impormasyon. Prevention, early detection, and prompt treatment towards lung cancer para sa isang healthy Marinduque. Ayan, sa panahon ng bagyo at tag-ulan ay hindi natin maiiwasan na lumusong sa baha. Taliwas sa kaalaman ng nakakarami na hindi lamang sa ihi ng daga nagmumula ang bakterya na nagdudulot ng sakit na leptospirosis. Mahalaga rin na mapanatiling malinis ang ating kapaligiran upang maiwasan ang pagkakaroon ng sakit na dulot ng bakteryang ito. Ayan, ano nga ba ang leptospirosis? Ito ay isang sakit na dulot ng Leptospira bacteria na nakukuha mula sa ihi ng mga infected na hayop tulad ng daga, bubuwit, baka, baboy at aso na maaring makontamina ang lupa at ang tubig. Ayan, na ipapasa ang sakit na leptospirosis sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, yung pagtalsik ng kontaminadong tubig o ihi sa mata, ilong at bibig. Ikalawa dyan mga kabayan, yung pagkain at pag-inom ng maduming pagkain at tubig. At ikatlo mga kabayan, yung paglusong sa maruming tubig habang may bukas na sugat. Pagdating naman sa usapang sintomas ng sakit na ito, ang sintomas ng leptospirosis ay maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng kalamnan ng guya, paginginig, pananakit ng ulo at katawan. Kasama din dyan ang pagtatae, pamamantal, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Ayan, maaari din itong makapinsala sa bato, utak at atay kapag hindi ito naagapan. Ayan, paano nga ba natin ito maiiwasan? May iwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, iwasang lumangoy o lumusong sa maduming tubig o baha. O kaya na may gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho ay hindi makakaiwas sa maduming tubig. At ikatlo, siguraduhin na malinis ang inuming tubig. Ikaapat, ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Kasunod naman ay panatilihin ang kalinisan ng bahay at ng ating kapaligiran. At panghuli mga kabayan, maghugas ng malinis na tubig at sabon pagkatapos mababad sa kontaminadong tubig. Protektahan ang ating sarili laban sa sakit na leptospirosis. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility at doktor upang mabigyan ng reseta para sa gamot kontra leptospirosis. Ayan, dapat tandaan na kailangan ng reseta bago makakuha ng doxycycline at huwag basta-bastang uminom ng antibiotics. Maglinis, magmasid at mag-ingat for a #healthy Marinduque.
Ayan mga kabayan, at dahil panahon na naman ng tag-ulan, uso na naman ang wild diseases. At isa sa mga sakit na ito ay ang dengue. Ayan, as of November 9, 2023 mga kabayan, meron tayong 7 new cases na naitala dito sa lalawigan ng Marinduque. 3 mula sa Torrijos at 4 na kaso mula naman sa Santa Cruz. Ayan, inuulit ko mga kabayan, meron tayong 7 new cases na naitala sa probinsya ng Marinduque. 3 mula sa Torrijos at 4 mula sa Santa Cruz. Ayan, pag-usapan natin ngayong araw kung ano nga ba ang dengue. Ayan, ang dengue ay mula sa impeksyon na dulot ng kagat ng babaeng lamok na kilala bilang Aedes aegypti na may puti at itim na guhit ang kanilang katawan. Pagdating sa mga sintomas ng dengue, ito ay ang mga sumusunod. Una, yung biglaang pagtaas ng lagnat na tumatagal mula sa 2 hanggang 7 araw. Kasama din sa mga sintomas ang panghihina o kaya naman ay pagkakaroon ng rashes sa katawan. Maari ding magkaroon ng pagdurugo ng ilong at sakit sa kasukasuan at kalamnan. At maaari ding magkaroon ng pagsusuka at pagtatae na may kasamang dugo. Kaya naman mga kabayan, kung nakakaranas ng alinman sa mga sumusunod, kumonsulta agad sa pinakamalapit na rural health unit sa inyong lugar. Sa kasalukuyang panahon ay wala pang specific na gamot para sa dengue. Nakakatulong lamang ang pag-inom ng maraming tubig at pagpapahinga. Maiiwasan ng dengue sa pagkakaroon ng malinis na pangangatawan at kapaligiran. Kaya naman, una, ugaliing itaob at takpan ng anumang lagayan na maaring pag-itlugan ng mga lamok. Ikalawa, magsuot ng mahabang manggas na damit at gumamit ng mosquito repellent araw-araw. Ang dating 4S kontra dengue ay lalong pinagtibay gamit ang Dengue 5S. Una, search and destroy. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Ikalawa, self-protect mga kabayan. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, seek consultation sa ating mga primary care providers sa inyong pinakamalapit na rural health unit. Ika-4, support fogging sa ating mga outbreak areas ng dengue. At ika-5 ay sustain hydration. Ito ang pinaka-importante mga kabayan. Kung kaya't palakasin ang depensa laban sa sakit na dengue sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tama at maayos na kapaligiran. Ang dengue nagbabanta, mag 5S para laging handa. Let's dengue it out! Ayan mga kabayan, suportahan din natin ang mga FDA-approved na bakuna, kaya naman magpapakuna na. #ResBakuna, kasangga ng mga bida. Sama-sama tayo sa #BidaVaccination. Sa pagsasagawa ng ating mga minimum public health standards, ay ginagawa mo ang iyong parte sa pagsugpo ng pandemyang ito. Mga kabayan, kung kayo po ay may karagdagang katanungan at suhestyon, o may nais na ibahaging impormasyon tungkol sa inyong kalusugan, bukas po ang aming tanggapan at maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook account, Provincial DOH Marinduque. Ayan, at sa mga nagtatanong din kung saan nga ba nakakakuha ng libreng bakuna para sa rabies, ayan, libre po ito. Pumunta lamang sa Provincial Veterinary Office. Ang schedule po ay Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m. Inulit ko po, ito ay libre lamang. Kaya naman pumunta na at pabakunahan ang inyong mga alagang hayop. Ayan, munting paalala, maging ligtas at samahan ng mataimtim na panalangin na sama-sama nating malalagpasan lahat ng dagok na ating nararanasan ngayon. Dahil sa Healthy Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ito pong muli ang inyong lingkod, Jewel Maylim, mula sa Health Education and Promotion Unit ng Provincial DOH Marinduque. Hanggang sa susunod na linggo, Mimaropans, maraming salamat po. Stay safe, everyone! Ngayong
kapaskuhan. Remember, 1. Magpa-booster na. 2. Mag-mask. 3. Good airflow. 4. Palaging maghugas ng kamay. 5. Iwas dikit-dikit, iwas paputok this holiday season. Dahil sa healthy decisions nyo, kayang magdiwang ng kumpleto at ligtas. Halika na, nakakahinga na, ang lahat ligtas, maligaya pang Christmas. Isang ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas mula sa DOH.